I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, Amy Marcos na naman. Nako po, puro humingi ng tawad, humingi na naman ng tawad. Dapat humingi din ng tawad si Amy Marcos sa taong bayan. Bakit? Doon sa ginawa ni dating Pangulong Digong sa pagkita sa mga buhay ng mga inosenteng tao. Oh, nasobrahan yung AGK, kaya nga nakulong eh. Ay dapat humarap sa taong bayan, guys. Pero humingi na rin ng tawad, puro hingi ng tawad na ito. Sus, nako, ito na naman. Titingnan nga natin kung anong klaseng tawag ang mayroon dito. Ibig sabihin, titingnan natin ang klaseng paghingi ng tawad ang mayroon dito. Okay? Sabi rito. Sabi diyan mga kababayan, isang madamdaming mensahe ang inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos para sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Oh my goodness. Senator Amy Marcos humingi ng tawad sa kanyang ama dahil kay PBBM. Ano na naman to? My goodness, Amy Marcos. Hapon ni Senator Amy Marcos, humingi ito ng paumanhin sa kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Saan niya ay pagkabigo niya na mabantayan ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na sinubukan niyang gampanan ang bilin ng kanilang ama sa kanya. Subalit, marami anyang mga pumigil sa kanya na bantayan ang kanyang kapatid. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad, hindi ko kinaya eh. Yung drama ni Madam Amy. Ang tanong, bakit? Ano bang pagkakamali ni Pangulong Marcos Jr. guys na nagawa? Sa tingin ko, wala eh. 'Di ba? Ang alam ko, yung galit na galit kay Pangulong Marcos Jr. yung mga DDS lang eh. Yung mga anti-Marcos, 'di ba? Alam po natin at alam ni Senator Amy po kung gaano kabait ang kapatid niya. Hindi man lang marunong magmura, makipag-away, or anuman. Wala akong nakikita eh. So, paano niya nasabi na humingi siya ng tawad sa ama? Hindi niya nababantayan si PBBM. Bakit? Si Pangulong Marcos Jr. 9 years old ba yan? He already 60 years old plus, guys. And he is very matalino. Oh, di ba? Alam niya naman kung anong nararapat. Presidente siya ng Pilipinas. Matalino ang Pangulo, mga kababayan. Bakit ano bang pinagsasabi ni Senator Amy? 'Di ba? Sa bawat administrasyon, mga kababayan, walang perfect na Pangulo. Mas maganda man kahit papano naman itong Pangulong Marcos Jr. Kanyang administrasyon. Kung isa-isahin mo yung kanyang mga kawanggawa, mga proyekto niya, ano man ang nagiging pamumuno niya, kitang-kita natin, mahabang listahan yan. Yan ang hindi po nakikita ng mga DDS tulad ni Amy Marcos. Hindi niya alam kung paano gumalaw at magtrabaho ang Pangulo, nagkasakit na nga eh. Alam niyo guys, alam niyo naman ito si Amy Marcos, mas kinakampihan niya ang mga Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Nag-iba yata ang ihip ng hangin. Iba yata ang binantayan niya, si BP Sara. 'Di ba? Hindi si PBBM. Ano ba? Alam niyo guys, no? Pag nagsalita ka, once nagsalita ka tulad ginawa ni Amy, yung bang palpak yung pamuno ni PBBM, wala siya nagawa,
As in, nag-collapse ang ekonomiya, walang tulong sa magsasaka, as in wala. Doon sana, di ba? Pero dahil hindi sabihin maganda ang takbo ng ekonomiya. Di ba? Kilalang sa Southeast Asia. Di ba? Na magaling, isa sa pinaka second growth fastest in the Southeast Asia, ang Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, kung talagang hindi mamuno ang Pangulong Marcos Jr., edi sana nagsiuwian ng mga investor dito. Kaso lang nagsisipasukan sila local man or international. You see, pinagsasabi ni Amy Marcos, my God, ni kakahiya. Sabagay, sila lang naman yan, kukunti lang naman sila, hindi naman majority. Dahil ang majority ng Pilipino, guys, nakikita naman kung paano magtrabaho ang Pangulo. Kaya itong kapatid niya, ewan ko dito kung anong klaseng utak mayroon na ito, napasukan yata ng duta ito, guys. Ay nako. So yun, mga kababayan, para kumpleto detalyado, panoorin yung sinabi ni Yusek Castro. Kumbaga, nakatawag dito, nakaka-disappoint talaga si Senator Amy, sa totoo lang. Ito. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko. At hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Mga kababayan, narinig yung sinabi ni Yusek Castro. Diba? Kita nyo? Ay, nako, yung mga ganyang style, parang hindi tayo nasasanay. Yung mga black propaganda ng mga ng mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Nako, ni Pangulong Marcos Jr. Nako po, inggit lang yan. Diba? Mas kinampihan yung hindi tao sa totoong kapatid. Sayang. So, kayo guys, anong masasabi nyo? Yan ang aking pinaka-latest update video. Thank you guys for watching. Bye and bye, God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes. Bye guys.